Okay. So, second video before tayo pumunta do sa Proxmox at may medyo maingay lang sa labas. So, punta tayo dito sa site na to. Kasi nandito yung secret recipe natin. James Stinger Parsec. Ito yung parang sobrang dali. Dapat ito na yung ginawa ko dati pa. Na hindi ko naman alam. So, dahil nadaan kayo sa feed ko, tuturo ko sa inyo to. So, yan. James Stinger Parsec. Nasa ano naman yan? GitHub. Click nyo lang to and then download zip. Wow. May natunog. Medyo kung maingay, tsagayin nyo na lang pero hindi naman kailangan yung ingay. Pero yan. After nyo ma-download yan, yan zip na yan. Ito na yun, pupuntahan na natin. Extract lang natin yan. Oops. Extract. Okay. So, explain ko na rin sa inyo kung ano yung mga pinagsasilbi nitong mga to. Minimize natin yan. Okay. So, punta tayo sa open pala muna tayo ng PowerShell. Hindi nyo naman kailangan lahat yan. Pero, explain lang sa inyo para at least alam nyo yun. Mga silbi ng mga yan. Ayan. So, punta tayo dito. Nakalagay na naman dun rin sa site niya. Ito. Pero syempre, tatama rin kayong basahin. Kaya explain ko na. So, una, kailangan rin natin itong rin yung pre-checks. Para sa inyong pre-checks, ito is yun para makita natin yung video card na tumatakbo at magagamit natin mamaya. So, yan. Ito yung pangalan ng video card na yan. So, exit nyo na yan. Okay na yan. And then, yung pangalawa, ito na yung mas madali. Punta tayo dito. Oops. Open. Copy files to VM. So, ito papalitan nyo yan. Kung napapansin nyo, GPU PV. Ito yung una natin ginawa. Pero in this scenario, kasi nga nagtitesting tayo, VM10. Itong file path na yan, papalitan natin yan ng kung nasaan yung ISO nyo. Punta tayo sa downloads. At tayo mag-load yung downloads. Yan. Yan. Copy file path. Balik tayo dito. Tanggalin natin yan. Okay. So, itong 6 na to, default na yan. Nakalagay din naman sa instructions kasi ito yung either Windows 10 or Windows 11. So, wag nyo nang baguhin yan. Ito, wag nyo nang baguhin. Ito, gagawin lang natin 256. Ito, 8 gig. Pwede naman 64. Pero, yan. Okay na tayo sa 8 gig. Itong CPU core, siguro gagawin kong 6. Kasi meron tayong 20 cores. So, pwede ako magpatakbo at least 3 na okay pa yung system ko. Or 2. So, yan. 6. Default switch, hindi na natin babaguhin yan as per instruction. Yung VHD path, ito yung gagamitin natin. Kasi nandito lahat ng lahat ng ano natin. Nabaliw. Lahat ng ano natin, lahat ng VM natin yan. So, DVM. And then yan. At ayaw na naman mag-copy paste. Nahihirapan tayong gumawa naka-Windows, naka-Mac tas Windows 7 yung inaano natin. Pero hindi, ulitin na natin. Minsan kasi hindi ko makagat pag sa remote eh. Type na lang natin. Virtual machine. Yan. So, tama ba? Virtual machine lang pala. Magkaka-error pa tayo. So, again, kailangan natin check yun kasi magkaka-error tayo. Yan. Okay na muna yan. Palitan nyo na lang in the future. Ito naman, self-explanatory na naman yan. Yan na yun. Wala na kayong babaguhin iba. Sorry, ito pa pala. For Windows 11, kailangan pala natin itong is-set. Pwede namang hindi, pero hindi ko pa na-try. Actually, try na natin ngayon. O sige, try na natin ngayon kung gagana siya na naka-auto. Pero dapat papalitan natin ng ito. Yung nakuha natin sa pre-checks. Pero set na natin yan and then run natin. Run once. Wait lang natin to.
Yan, okay. So, malinis, wala tayong naging problema kahit pinagtatype natin ng manual. Wait lang natin to matapos. Yan. Balik tayo pagka search muna ako ng ano ng SSD. Bibili tayo kasi kailangan natin mag-upgrade dahil ang nakakarga ngayon dito is isang 2 tera tsaka isang 1 tera. 1 tera original for OS. 2 tera ko for Steam games at saka mga VMs, pero dahil gagamitin to additionally, so magdadagdag ako ng siguro tig 512 each VM para kung may pupunta dito makakagamit sila ng computer at makapaglaro sila at the same time. So yan, hintay lang natin ito matapos. Hanap tayo ng yan. Hanap tayo ng SSD. Okay. Hindi pa tayo nakakahanap ng SSD natin. Pero, ayan. Dahil natapos na yan, mapapansin nyo, ito. Medyo malag. Bakit medyo malag yan? Pupunta tayo dito sa device manager. Enable natin tong Hyper-V video na yan. Enable natin. So, magiging smooth siya. Yan. Magiging smooth na siya. Pero, pag magko-connect tayo, which is itong parsec, gagamitin natin yung parsec na yan. Ito yung gagamitin natin pang remote. So, isa-set up ko lang muna to. At the same time, magda-download tayo ng Steam na laro para suabe, para matesting natin. So, puputulin natin to part ito kasi medyo mahaba yung pag-setup nito at download ng Steam na laro. So, balikan ko kayo pagkatas mag-download. Okay, so medyo matagal lang pero na-download na natin, tapos na-setup na natin yung parsec. Tapos pupunta na tayo dito bago ko mag-connect through parsec kasi magkaka-error pa to. Yan, yes lang natin. Okay, so yan na yung error. NVIDIA driver, NV access denied, although meron na tayo nitong 3070 na to. So pupunta na tayo, lilipat tayo sa ano ngayon, parsec. Okay nyan lang natin yan, tapos disable na natin to. Yan, disable. Yes. Tapos disconnect na ako dito sa Chrome natin. Lilipat tayo sa parsec, which is ito. Yan, reload lang natin. Ito na yung ano ko, ito na yung VM10 na ginawa natin. Connect tayo. Okay. So, medyo naka-zoom out. Pero yan, pwede mo palitan yan. Yung, ito, saan na yun? Display. Saan yung display natin? Resolution pala yan. Pwede mo palitan yan. Pero, makita yung mas swabe dyan. Tapos, isa pa, display settings. Nandito naman yan. Pwede mo baguhin. Kasama na yun sa troubleshooting na sinasabi ko. Pag napansin nyo, hindi ito naka-grade out yan, punta lang yung device manager. Tapos enable nyo lang to. Pagka enable nyo yan, ayan, mapapalitan nyo na yan. Depende na lang syempre kung saan monitor nakakonect. Pero sagad na natin 19x20 tapos disable natin yan. Tapos balik tayo doon sa error ng counter. Actually, lahat naman to sa lahat ng games. Pag nakita niyo yan, punta lang kayo dito sa C, PC, tapos program data or data. Program, and then NVIDIA Corporation. Create lang tayo ng bagong folder. Tapos DRS. Ganyan dapat talaga. Capital D, tas RS. Baka magka-error ulit. Pagka nagka-error, delete nyo lang. Tapos tanggalin nyo yung laman. Gawa kayo ng bago. Tutuloy na yata. Ayan, tumuloy na.
Okay. Ayan, ngayon, tatanungin nyo kung lag or kung playable ba. Yes, playable. Ito, papakita ko na nga sa inyo. Ayan, testing lang tayo. Medyo kakaiba lang yung settings or yung setup ko nga kasi nga naka-remote ako, gamit ko yung sa Mac. So, yung controls ko is Mac. So, pero yan, ito tayo play, practice, deathmatch, dust. And then go. Ay, hindi ko alam kung nakikita nyo. Hindi yata kita. Minimize natin. Wait. Sabi ko na eh. Yan, windowed lang natin para kita. So, ulitin lang natin yung mga ganap. Pero yan, ayan, sa parsec tayo. Ito na makikita niya. Bota na tayo na yung parsec. Sabi ko na hindi nakikita kaya lumipat tayo. Pero yan, may swabo yung ano. Tanis. Uy. Lumalabas lang yung settings kasi naka-windowed tayo pero uy. Ay, yung sabi ko, medyo lumalabas. So, yung controls ko nga is sa Mac. Hindi ko na papalitan. Pero, ayan. FPS games. Swabe naman. Hindi ko na-install yung Afterburner. Pero, hindi. Actually, hindi mo na kailangan ng mapapansin mo kasi ramdam naman eh. Kung lag to, sa RDP or yung sa remote desktop, medyo lag siya. Okay naman. Pero, uy. Nagkakontrol ako kasi nagka-crouch dapat. Nagka-crouch dapat kasi ako. Napakontrol ko yun. Dapat shift. Basta yun ba yung control eh. Kasi ito. Yes ako pala. Pag ito lumabas yung mouse yan, pag di naka-escape nyo lang. Yan. Tapos babalik na kayo. Okay. Pero yan. Playable naman siya. Actually, hindi siya playable. Kaya hindi naman siya playable na. Playable talaga siya. Yung swabe dito. Medyo namamatay lang tayo sa bot. Pero goods na. Ito na yun. Napipindot ko kasi hindi ako sanay sa controls. Pero yun. All goods, diba? Pwede mong i-share yung video card mo sa mga bisita mo. Pwede mong i-share yan. Kailangan mo lang either mas mahinang PC basta naka-cable, basta naka-hardwire at least 2.1 gig di ko sure kung okay pero 2.5 kasi itong connection ko eh. So sabi naman eh. So anong specs ng main PC natin? i7 14th gen tas 3070 na video card nga. And then 64 gig na DDR5. Yung board natin is yung Asus Prime na 790. Lapid. May nakakagit ko dito na mga computer shop dati no. Solid. Pwede mo bagong goods. Go. Tayo ma-exit. Ma-exit.